Muling tumama ang sakuna ng makitang lubog sa tubig ang Luzon. Mula sa Metro Manila hanggang sa Northern at Central Luzon provinces, ang mga kalsada ay binabaha, ang paglalakbay ay naaabala, at ang panganib ay nagbabadya sa libu-libong Filipino. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang buong larawan ng malawakang pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan mula sa habagat o habagat na pinalala ng serye ng mga tropikal na bagyo na humahampas sa rehiyon. Magsimula tayo sa National Capital Region. Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay naglabas ng mga ulat ng madaling araw na nagkukumpirma ng pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Rizal Avenue Extension malapit sa Malabon City Hall, umaabot sa kanal ang lalim ng tubig sa 8 pulgada. Governor Pascual Avenue at MH Del Pilar eastbound at westbound nakakaranas din ng 8 pulgadang pagbaha. Ang magandang balita, ang mga kalsadang ito ay nananatiling madadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Ngunit ang mga motorista ay hinihimok na magmaneho ng mabagal at iwasan ang mga potensyal na lubak o mga nakatagong debris. Sa Navotas hindi mas maganda ang sitwasyon. Noong 7:20 AM nagbahagi ang mga lokal na otoridad ng visual na patunay ng mga binaha na kalye. Ang tubig dito ay maaaring magmukhang mababaw, ngunit tandaan na kahit na ang mababang antas ng pagbaha ay maaaring magtago ng mga panganib tulad ng mga bukas na manhole, matutulis na bagay, o mga panganib sa pagkakaryente. Ngayon, tumingin tayo sa kabila ng Metro Manila. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways DPWH ang mga pangunahing pagsasara ng kalsada dahil sa pagguho ng lupa, pagkadulas ng kalsada, paggabigo sa proteksyon ng slope, at pagbaha sa maraming lugar. Narito ang isang breakdown ng mga apektadong kalsada simula 6 AM. Benguet, Cannon Road K02 37680 Camp 6 Tuba. Sarado dahil sa pagbagsak ng lupa, isa sa mga pinakamahalagang access point sa Baguio City, ang kalsadong ito ay hindi na madadaanan hanggang sa susunod na abiso. Sarado na ang maraming kalsada sa Dagupan City, Judge Jose de Venecia Boulevard Extension Service Roads 1 and 2, Judge Jose de Venecia Jr. Avenue K0208.126 to K0208.300, malapit sa Sea Oil Gas Station. Urdaneta Junction Tulingayan via Tarlac and Zambales. Barangay Karangalan to Mayombo, BPI Bank to Villaflor Hospital, Villaflor hanggang 5-Star Terminal, YMCA section sa Barangay Lucao, AB Fernandez Burgos Street Corridor. Ang mga kalsadang ito ay mahalagang commercial at commuter artery sa Pangasinan. Pinapayuhan ng mga residente na gumamit ng mga alternatibong ruta o antalahin ng paglalakbay. Bulacan, Balagtas Area, Biga Plaridel via Bulacan at Malolos Road, K0032.000 to K0032.010, Barangay Panginay, Balagtas, sarado dahil sa pagbaha. Pampanga, Candaba, Baliwag, Candabas-Taana Road, mula K0068.000 hanggang K0069.020, Barangay San Agustin, mula K0064.000 hanggang K0066.030, Barangay Paligui, Candaba-San Miguel Road, mula K0073.000 hanggang K0074.000, Barangay Paralaya. Ang Candaba ay nananatiling isa sa mga lugar na madalas bahain sa Luzon at hindi nakakagulat na maraming bahagi ng mga pambansang kalsada ay kasalukuyang nasa ilalim ng tubig. Ang mga residente ay nagulat ng malalim na pagbaha sa ilang bahagi. Kung nakatira ka o naglalakbay sa alinman sa mga lugar na ito, mainam na isaisip ang mga mahalagang tips sa kaligtasan sa pagbahang ito. Huwag maglakad o magmaneho sa gumagalaw na tubig baha. Manatiling nakatuon sa mga opisyal na bulletin ng gobyerno. Maghanda ng emergency na go bag na may mga mahalagang bagay. Ilipat ang mga dekoryenteng bagay sa mas mataas na lugar. Tulungan ng mga matanda at batang lumipat sa mas maligtas na lugar. Patayin ang kuryente kung pumasok ang tubig ng baha sa inyong tahanan. Nasa lupa na ang mga emergency response team. Ang mga rescue boats ay kumikilos upang tulungan ng mga natrap na residente. At ang mga LGUs ay nagsusumikap na magbukas ng mga evacuation center.